Opo, patuloy yung pagbabantay natin yun na Bombo James. Oh. Alam niyo, ito natin, daanan kasi ito, transshipment point, Okay. transportation point ng mga smuggled cigarettes. So, vigilant yung ating kapulisan at yan rin ang utos ng ating PNP sa atin, na pipigin natin yung pagbantay natin sa kalsada to arrest at kamusta natin itong mga smuggled goods na pumapasok. Alam mo, malaki kasi ang damage na itong smuggled cigarettes na pumapasok dito sa ating bansa na tinatangkilik naman sa mga markets natin. Ang epekto nito, economical sa ating bansa. So, marapat lang na talagang yung law enforcement masipag pagdating sa ganyan. Kaya marami kang monitor na complaint natin dahil talagang walang letapa yung trabaho natin pagdating sa smuggled cigarettes. Wala bang kayong mga na-detect na sino yung mga nagpapasok dito, yung nagpo-postulate ng mga smuggler ba general o talagang daanan lang tayo ang Region 10? Ha? Meron sa isa. Meron tayong na-detect. Pero tama rin sinabi mo. Mostly ng grupo na nag-ooperate, hindi naman dito sa atin nakabase, ginagamit ang daanan. Pero we know of people na hindi naman based dito at yung mga taong yun na nakakarating na informasyon sa atin, sinasabit naman natin sa higher interest natin to form part doon pa naman sa dossier para ma-develop naman yung kaso laban sa kanila. In fact, doon sa mga kasong pinapil natin, kahit hindi taga rito, yung mga may-ari ng sasakyan, yung mga known operators nung perpetrators, nung pagpapasok ng sigarilyo o pagdaan ng sigarilyo rito, sinasama natin sa pag-file ng kaso. Okay. Sir, what about sir sa anti-illegal drugs campaign natin, General? Di ba? Milyon-milyon yun napakya. By the way, General, yung sa illegal drugs, milyon-milyon kung napakinggan ko sa Pro-10. Sir, based on the PNP, mayroon tayong PDEA, yung counterpart, supposedly sa kanila, pero but the police also tumutulong yan, di ba? Sir, parang based on your information or intelligence, ang distribution sa illegal drugs sa Region 10, base sa police, sir, ano ba? Alarming pa rin o iba na noon o anong nakita mo, General, based on your analysis? Yes, alam ko din sa amin, tinitin namin talagang yan, concern yung illegal drugs. Dito sa atin, talagang makikita mo yung concentration ng drugs doon naman sa mga highly urbanized cities. Sa Cagayan de Oro, tapos yung mga cities natin dyan sa Pugong, din sa Lanao del Sur, at papalitan din tayo. Tulad ng smuggled cigarettes, isa rin tayo sa transportation route ng illegal na droga. Kaya ang bilin natin sa kapulisan natin, bukod din sa mga nabalita na supply reduction effort natin, pinapartinan natin ito ng demand reduction efforts. Meaning, patuloy din yung pag-remind ng ating mga kapulisan sa kanilang mga nasasakupan, mga would-be users, sa kabataan natin, pinapangaralan natin sila na huwag nang pumasok sa illegal na droga. Pero, sabi mo, malaking concern pa rin yung drugs. Isa yung priority projects natin ng PNP na puksain talaga yung illegal drugs dito sa ating region. Sir, since umupo kayo, sir, wala bang namatay, sir? Wala bang nanglaban? Yung mapakinggan natin noon Wala bang namatay? Since you assume as Director General? Meron naman, pero we assure you that we respect yung human rights in those encounters if there are any talagang sumunod tayo sa patakaran ng procedure, and this was done completely in defense naman ng ating mga kapulisan. Actually ako anti-death penalty ako, so ayaw ko ng patayan, but unless otherwise nga kailangan na yun, di ba? Hindi naman pwede na ang pulis yung mamatay, General, hindi naman pwede yun. Hindi pwede. Tama. Basta susunod lang tayo kung yung tama po. Siyempre, ang priority dyan to save lives. Ayaw natin na yung suspect mamatay din. Lalong-lalong yung mga pulis natin. Hindi natin sa mapama. Tingnan kung buhay siya, mas mabuti yung buhay yung suspect, at least makapagsalita pa siya, General, di ba? May investigation. Okay.
para hindi naman pwede sir isugal natin ang buhay ng ating ng ating mga pulis, hindi naman pwede yan.